Magandang umaga po lahat sa ating mga kapatid. Bago po tayo dadako sa ating mensahe sa umagang ito, tayo po ay nanalangin. Maraming salamat o God sa umagang ito po, Panginoon. Narito po kami, Ama, sa bahay-sambahan upang ikaw ay aming sambahin sa Espiritu at sa katotohanan, o God. Panginoon, tulungan mo po kami, Ama, sa aming pagdala po sa iyong mga salita, o God. Gabayan mo po, Ama, sa iyong magandang Espiritu. Santo, Panginoon, ikaw ang muna sa bawat isa sa amin, o Panginoon, sa kalagitnaan ito. Tulungan mo kami, Ama, na maunawaan namin ang iyong mga salita. Sa bawat salita na lumalabas sa ating bibig, ang iyong banal na Espiritu, Ama, ang magpapaunawa sa bawat isa sa amin. Panginoon, ibalik ko ang kapurihan sa mga ito at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Siguro na kahit pangatlong beses na ito sa pagtayo ko sa kalagitnaan sa malang ito, ngunit minsan nakaramdam ako ng kunting gabi. At sa malang ito, sa binasa ng ating pastor sa Lucas chapter 8 verse 1 to 3, ito po ay pinamagatan ko na mga kababaihan sa ministeryo sa loob ng ating iglesia. Ayon po sa binasa ng ating pastor kanina lang po, na ayon sa Lucas Kapitulo 8, versikulo 1 hanggang 3, hindi nalaunan, nilibot ni Jesus ang mga bayan sa nayon at namin nangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinawag na Magdalena mula sa kanyang 7 demonyo ang pinalayas, si Juan ang asawa ni Kusa na katiwala ni Herodes, si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ang itinustos nila sa pangangailangan ng Jesus at ng kanyang mga alagad. Sa banal na kasulatan mula sa Lumang Tipan, marami tayong mga kababaihan na nakatulong, napasabi natin nakatulong sa gawain ng Panginoon. Sa umpisa, ayon sa Genesis chapter 1 verse 27, ang babae ay nilikha ng Diyos sa kanyang larawan. Higit sa kalahati na bumubuo sa iglesia ng Panginoong Jesucristo ay mga kababaihan. Mahalaga maintindihan po natin na tayo mga kababaihan, kung ano ang papel na ginampanan natin na ayon sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. Karamihan sa mga iglesia at ministeryo ng Diyos ay ginagampanan po ng mga kababaihan. Kababaihan sa ministeryo sa Lumang Tipan. Maraming kababaihan na mamuna bilang patunay na matatawag ng Diyos at magamit ang sinuman na gugustuhin ng ating Diyos. At ang mga babaeng binigyan ng kakayahan ng Diyos ay sapat para sa anumang gawain kailangan niya. Halimbawa dito ay si Josebel ay ina ng 2 lalaking tinawag ng Diyos na nagngangalang Moses at Aaron. Siguro kilala niyo si Moses at Aaron sa Lumang Tipan po. Si Miriam na kanilang kapatid na babae ay isang propita na tinawag din ng Diyos ayon sa Exodo chapter 15 verse 20. Si Deborah ay isang babaeng hukom sa Israel din ayon sa Hukom chapter 4 verse 4. At marami pa ang mga kababaihan sa Lumang Tipan na mababasa natin kung paano sila tumulong sa isang misyon ng Diyos sa iba't ibang paraan para sa kaharian ng ating Panginoong Jesus. Pupunta naman po tayo sa mga kababaihan sa misteryo sa Bagong Tipan. Napaka-interesting
interesante po na makahanap rin tayo ng babaeng tinatawag ng Diyos bilang propitang babae sa Bagong Tipan. Nang si Jesus ay ilang araw pa lamang, nakilala niya si Ana at nagsimula ipahayag ang kanyang pagiging Mesiya. Ano pa siya noon? Bata pa siya noon. Nung makita siya ni Propitang Ana, ay agad ni Propitang Ana na ito na ang Mesiyas na sinasabi ng ating Diyos. Kuya, mapupura ka sa Pansinin po natin ang salita ni Ana tungkol kay Jesus sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Kaya masasabing nagtuturo si Ana ng kalalakihan tungkol kay Kristo. May iba pang kababaihan ng Bagong Tipan na ginamit ng Diyos sa kaloob na propesiya. Ang ina ni Jesus na si Maria ay tiyak na kasama nila sa ayon sa Lucas chapter 1 verse 46 to 55.